dear beloved, Boss Mike, Cervera. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Ordinaryong tao, pero yung salita may laman. Yung salita, galing sa utak, hindi sa laway. Pakinggan nyo to mga kababayan ko, matutuwa kayo dito. Pasok! Unawa, wag puro reklamo. Kita nyo? Otoy, banatan mo nga, Otoy. Eto, makinig kayo mga DDS, Ordinaryong tao. Ito yung madaling makontento. Ito yung tao na hindi umaasa sa gobyerno. Kung hindi, dapat kumilos, gumawa, dumiskarte, maraming kaparaanan dyan, huwag ka lang mamimili. Ang problema kasi mga kababayan, etong mga wala, hindi ko naman nila lahat, hindi ko rin binabawasan. Etong mga wala na nga sila pa yung mga choosy. Tama ba mga kababayan ko? Alam niyo yun, yung bang sabit ka na nga lang sa grupo, siguro naranasan nyo rin to. Sabit na nga lang sa grupo, mga kababayan, siya pa yung pinaka mareklamo. Yung bang meron kayong handaan o happenings na magtotropa, tapos yung walang ambag, siya pa yung pinakamaraming reklamo. Ano, mga kababayan, di ba? Pero eto, tignan nyo. Tignan nyo si Kuya. Ganito yung gusto ko na pananaw sa buhay, pasok Kuya, banatan mo. Simpleng-simple. Saludo ako sa'yo. Palawakin ang pangunawa, wag puro reklamo. Lahat tayo nakakaramdam nito. Mahirap o mayaman, wala tayong kawala dito. Hindi yung puro demand, taas sweldo, taas pasahe, lahat na lang, hindi na lang umintindi, no? Kita nyo yung sinturon ninyo. Kung wala naman kayong importanteng lalakarin, manahimik kayo sa bahay ninyo. Isipin nyo tong mga to. Kapag ito hindi na tumakbo, wala na silbi pera nyo. Wala nang maghahakot ng produktong kailangan nyo sa araw-araw. No, kita nyo mga kababayan, ganitong pananaw ang kailangan natin sa panahon ngayon. Tama mga kababayan ko? Yan ang galing sa ordinaryong Pilipino na may laman ang ulo. Galing mga kababayan ganyan. Dinaig pa nga nito si Robin Padilla. Si Robin Padilla, mga kababayan ko, ano yung pinagsasabi? Ipahinto ang impeachment, nandoon pa rin kayo Hindi nyo naman trabaho yung impeachment trial, wag nyong pakialaman. Hayaan nyo yung mga may trabaho doon. Di ba? Mga kababayan, mas may laman pa ang ulo neto kaysa kay Sara Duterte. Tatalunin lahat ang mga DDS, pati mga vlogger nila lahat sa pangangatwiran niya. Abay, mahiya naman kayo rito. Kita nyo naman, nakasalakot pa. At hindi siya mukhang mayaman, mga kababayan, ordinaryo siya. Pero yung pangangatwiran, sasabog kayo lahat. Diba? Sasabog kayo lahat. Diba, mga kababayan ko? Eto na, mga kababayan. Ulitin natin, pakinggan yung maigi para kayo matuto. Palawakin ang mga DDS, kayo, lapit, mga DDS. Pakinggan nyo si Kuya, ordinaryong mamamayan ito. Nasaan ba si Purong? Nanonood ka ba? Eto, mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi. Palawakin ang pangunawa, wag puro reklamo. Lahat tayo nakakaramdam nito. Mahirap o mayaman, wala tayong kawala dito. Hindi yung puro demand, taas sweldo, taas pasahe, lahat na lang, hindi na lang umintindi, no? Higpitan nyo yung sinturon ninyo. Kung wala naman kayong importanteng lalakarin, manahimik kayo sa bahay ninyo. Tama, mga kababayan! Di ba walang pagkakaiba kung maluwag ang sintron ninyo, higpitan nyo. Kung walang budget, matutong magtipid. Kung maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ganun lang ho kasimple mga kababayan Di ba?
Gawa-gawa rin ng paraan. Alam nyo mga kababayan, meron akong nakakaiyak na kwento. Oo. True to life story to, ha? Hindi na ako mahihiya sa inyo kasi parang pamilya ko na kayo. Nung araw mga kababayan, alam nyo, nagpapasko kami na ang handa ng nanay ko ay yung tinudtod na mani sa bukid. Ano ba yung tinudtod? Paki-translate nga. Hindi ko masyadong alam sa Tagalog. Nung mga bata pa kami, yung nanay ko nagtudtod. Desperas ng Pasko. Ha? Desperasyon, mga kababayan, ha? Wala kaming bigas. Wala kami lahat. Ang ginawa ng nanay ko, sinamahan ko sa bukid. Sabi sa akin ng nanay ko, tara, samahan mo ko, may pupuntahan tayo. Aba, mga kababayan ko, nakikita ko yung nanay ko. Habang naghuhukay-hukay ng mga lupa, mga kababayan, namumulot ng yung mga sinaka ng mani na tapos na yung ani. Tapos may mga natitira dyan eh. Oo, tapos na yung harvest. Oo. Tapos, patag na yan. Oo. Mga kababayan ko, may mga natitira dyan. Hukay-hukay lang kayo, may mga nakikita kayo na mani. Hindi dinurog na mani. Nilaga nga eh. Alam nyo yung 2 tabo na mani? Yun na yung naging Noche Buena namin. Ano ibig kong sabihin dito mga kababayan? Hindi ho ako nagpapaawa. Dahil sa panahon ngayon, hindi naman ako kaawa-awa. Ano yung aral ang gusto kong makuha ninyo mga kababayan? Ano ang aral doon sa true to life ko to, nanay ko kasama ko. Ano ang aral doon na natutunan ko? Ibig sabihin, kung walang-wala, gumawa ka ng paraan, kahit papano, meron kang ginawa hindi yung puro reklamo. Katulad ng sinasabi ni Kuya. Diba? O kahit papano, nag-Noche Buena, meron kang maning pinapapak. Diba? At least meron kayong handa na pagsasaluhan. Hindi yung nakanganga lang. Diba? Yung mga kababayan hindi makakalimutan natin kung naranasan nyo rin Diba? Yan yun. Sinangag yung kinirog. Kaya alam nyo, para-paraan ang buhay. Hindi puro reklamo. Yan ho yung aral. Tama si Kuya. Galing Napakagaling ni Kuya rito. Sana lahat ng mga DDS katulad niya, no? Oo, yan ho mga kababayan. Saging, di ba? Syempre kapag madamot yung mga kapitbahay mo, lalong-lalo na kapag wala ka sariling lupa na tinaniman, Kaya nga nung way back, nakabili yung kapatid ko ng isang lote, kahit matigas yung lupa, kasi nga medyo bundok, pinagtiyagaan ng nanay kong taniman ng kung ano-ano. Nagtanim ng okra, nagtanim ng talong, patani, sigarilyas, pati mais, nagtanim Oo, mga kababayan, lahat. Alam nyo mga kababayan, hindi kami nagugutom. Yan naman yung kabiliban ko sa nanay ko. Hindi kami nagutom dahil masipag siya. Itinuro sa amin yung ganun. Kaya kailangan natin gawin ito para meron tayong makain. Meron lang tayong bigas, okay na yan. At meron na tayong ilalaga na pwedeng ulamin. Ang katwiran ng nanay ko noon, ewan ko kung ganun din ang nanay nyo. Ang katwiran ng nanay ko noon, basta at dabagas, kenbuggoong, mabiyag tayo. Tama, mga kababayan ko? Hindi naman lalabas sa bibig ko yung mga ganitong kwento kung hindi ko naranasan. Tama, mga kababayan? Kaya wag ho kayong magtaka kung bakit ko nababanggit itong mga ito. Kasi naranasan namin Sabi nga nila sa amin, no adda na aramid, adda iyarig. Kapag ka may nagawa, may iya halimbawa. Diba? Ganun yun, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, ang pagkain namin, merienda namin, yung toge, kamoting kahoy. Di ba? Aga, puros ka lang
ugot ti kamote, mayatan ti pinamigatan. At dasawsawan nga bugoon kang kalamansi, kang sili, mayatan. Sa pagkal-pagkal nyo, jay inapoy. Ay, nag-imas siya di ba? Nag-imas siya. Sarap nun, mga kababayan. Nasubukan nyo ba yun? Yung binibilog-bilog yung pagkain? Tapos, kung ilan yun, kung halimbawa, 6, subo mo yun, Kada isang pagkal, isang subo, mga kababayan. Sarap alalahanin, kita nyo? Sabi nga ng marami, syempre maraming inggitero. Bakit daw, mga kababayan? Bakit daw tayo nakarating dito? Sabi ko, nagsikap ako. Ginawa kong inspirasyon, unang-una, yung nanay ko at yung naranasan natin sa buhay. Ganon. Di ba, no? Relate kayo, no? Sino nakaka-relate? Press 1! Pero napansin nyo ba noon, walang masyadong problema tayo? Nung araw, meron lang tayong ganon at makapag-patintero, taguan, at saka syato, syatong, tumbang preso, patintero, luksong tinik, luksong baka, Chinese garter, masaya na tayo. At yung mga magulang natin, nakikita natin na naglalaga ng saging saba, tapos binabayo nila. Ginawa nilang nilupak, meron lang kakayod lang ng nyug yun, pupurusin mo lang naman yun pipitasin mo lang yun, susungkitin mo lang, yung nyug, at saka asukal, at saka yun, lulupakin mo, babayuhin mo, ganun sila, pak, salitan yun, tulong-tulong yung mga nanay natin noon. Tapos, maya-maya, tatawagin na yung mga anak, halina kayo, merienda na! Ganun ang napakasimpleng buhay noon. Diba? Tapos habang nagkakainan, yung mga nanay natin nagchichismisan. Pinagchichismisan nila yung mga asa-asawa nila. Nung araw, mga kababayan, alam mong matino yung asawa kapag ka medyo yung pamilya nila may pera. Kapag ka hindi matino yung asawa, mga kababayan ko, tandaan nyo, laging namomroblema. Laging nandiyan dyan, nangangatok, pautang ng isang gatang na bigas. Di ba, no? Mga kababayan, pautang nga ng isang gatang na bigas, awan iluto mi. Mabisinan, dagiti kabsat ko. Ni ading ko, di pa'y nangnangan. Pangaasi yun, nanang. May salang ako may salang yung sukatan natin kasi noon, mga kababayan, yung lagayan ng makarel. 'Di ba? Yung makarel, yun, gagatang na gano'n, yun yung isang gatang. Iba yung salop, iba yun. 'Di ba? Pero kita nyo, hindi nyo ba napansin noon hindi tayo masyadong nagkakasakit? Diba? Ganon, pupunta ka sa ilog. Simpleng buhay. Minsan, mga kababayan, yung pagkakaroon ng maraming pag-develop ng lahat, ng teknolohiya, grabe, no? Parang dagdag stress sa atin. Minsan, mga kababayan, naiisip ko, yung bang ganong buhay lang, na walang stress, may masayang pamilya, nagkakasundo yung nanay at tatay, nagkakasundo yung magkakapatid. Mas gusto ko yun Sa totoo lang, yung punong-puno ng pagmamahalan yung pamilya, mga kababayan, mas pipiliin ko yun, mga kababayan. Salat man sa kayamanan, pero punong-puno, siksik, liglig, sa pagmamahalan. Ngayon, mga kababayan, kung hindi ka maninindikato, tignan nyo yung iba, naninindikato, uutang, hindi magbabayad, imang iistapa.
Di ba mga kababayan ko, para lang masunod yung kapritsyohan nila. Pero dito kay Kuya, sinasabi ko sa inyo, ganito ang gusto kong pananaw. Oo. Ha? Talagang alam niya at tama. Oo, nasa tamang pag-iisip ito, hindi katulad ni Sarah. Dito na nga tayo mga kababayan ko kasi alam nyo, ganun talaga. Marcoleta, pasok! Ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now, I am asking you, nag-check. Narinig nyo yung katwiran ni Marcoleta? Sabi niya, nasan ba yan? Ayan, yung mga binili nyo, Eka, dalhin nyo rito at i-check natin. At least chinek natin. Sabi, mga kababayan. Sabi! Pero, makinig ka, Sara Duterte. Makinig ka kay Marcoleta, nakakampi mo. Pero, sa confidential fund, ayaw nila yung ganong sistema. Pero dito sa investigasyon niya, gusto niya makita saan galing, ano yung binili, magkano yung binili, etc., etc. Pero bakit pagdating sa confidential fund, hindi mo magawa yung katwiran mong ganyan? Tao pa mo ha! Kita nyo, mga kababayan, double standard. Ayan pakinggan nyo pakinggan natin. Sige, pakinggan natin. Okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan. Sara, pwede mo bandalin lahat yung mga sinikreto mo na mga pangalan. Hindi naman natin ilalabas yan kasi confidential nga. Yung mga binayaran mo sa confidential fund mo na mga tao, mga tunay na pangalan, pwede bang makita? Hindi natin ilalathala. Kasi nga, confidential nga. Hindi ba pwedeng ganun, mga kababayan ko? Pero dito, pwede kay Marcoleta. Nakuha nyo yung punto ko, mga kababayan? Nakuha nyo? Natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito. Ito po yung presyo. Ganito. Ganun din. Para makita natin Sara Duterte sa hearing, ipaliwanag natin, kung ayaw mong may media, di magkulong kayo sa kwarto, ipaliwanag mo, ito po yung aking binayaran na 1 milyon na kwarto na pinagtaguan ng basketball player na, sinasabi nilang jowa ko, ito naman yung aking ginastos din sa mga ahente ko na mga nag-iimbesti sa ganito. Eto naman Eka yung mga binayad ko. Di ba? Si Marcoleta, minsan mga kababayan iba. Sa iba pwede, kay Sara hindi. Sa iba lang pwede gawin yung gusto mo. Kay Sara ayaw mong gawin sa kanya. Tama ba mga kababayan ko? Yun dapat di ba? Heli love? Oo. Ay, nako. Sige, tuloy. At least chinek natin. At least chinek natin. Kaya nga, Marcoleta, Sara Duterte, mga DDS, ayaw nyo. At least chinek natin kung totoo ba yung sinasabi ni Sara Duterte nyo. Alam nyo, yung mga pangangatwiran nila, gusto lang nilang gamitin sa iba. Pero kapag gagamitin na sa kanila, gagamitin na sa kakampi nila, hindi na pwede. Bawal na. Kininana. Tama, mga kababayan, Oli Macapagal. Huwag ka nang umasa, mga DDS yung iba. Gusto na lang talaga makita ako, Diba, no? Antindi. At least chinek daw natin. Now, I am asking you, nag-check, sabi nyo, hindi. So, ano yung monitoring? Ayun na nga.
Eh ngayon, gusto nating i-check si Sara Duterte para may monitoring. Di ba? Oh. Eh, kailangan natin ng monitoring eh. Jobro eh. Di ba, no, mga kababayan ko? Kailangan natin ng monitoring sa pera ng taong bayan. May karapatan kami na mga Pilipino na nagbabayad, nag-aambag para makuha yung pondo ni Sara Duterte na yan. Diba, Jason Permi? Tapos ngayon, ayaw nyo. Sa iba lang pwede yung ganyang katwiran. Pagdating kay Sara, hindi. Tapos sasabihin nyo, may gera naman, may krisis naman, dapat wag nang ituloy yung impeachment. Anak ng pating talaga mga kababayan, hindi ko magets yung mga yan. Yung katwiran nila malayong malayo pa sa buwan. Simple lang ho naman mga kababayan. Yung mga tao na yan ay mga aplikante, sabi nga ni Duterte. Aplikante sila na nag-apply sa atin. Tapos tayo ngayon ang mga boss, sabi nga ni Pinoy. Kayo ang boss ko, so kami ang boss nyo, ikaw, Marcoleta, boss mo kami. Ikaw, Sara Duterte, boss mo kami. Ngayon, bilang boss nyo, na may binigay kami na pondo sa inyo, may binigay kaming budget sa inyo, nagtatanong kami ngayon kung ano ang patunay nyo sa mga ginastusan ninyo dahil biglang nawala yung pondo. Asan ang resibo? Hindi yung, boss, ano ito secret lang eh. Kaya okay na yan si Mary Grace Piatos. Papayag ba kayo bilang boss? Kayo yung boss, sasabihin sa inyo, secret lang boss. Ito yung pangalan. Ganon? Anak ng pating mga kababayan, hindi mo ba pwedeng sabihin kung saan napunta? Tama ka, Catherine Galpo. Para kay Sara, wala siyang accountability para kay Marcoleta. Pagdating sa iba, dapat may accountability sila. Sabi ni Jason Permin, may leakage na. Yung alin, Jason Permin, ano yung leakage? Mary Anis Caso, late ka na. Sa lahat ng mga bagong dating, Sir Bert, late ka na rin. Supreme na lakaw! Oo nga di ba? Di lumapit na nga. Ang alam nila, tama sila, sabi ni Diego. Yun. Ngayon tuloy natin. Ang mga sinasabi ni Marcoleta. Sabi nyo, hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Kita mo, ganyan din nararamdaman namin kay Sara. Yung salitang frustration mo, prostrate rin kami kay Sara Duterte nyo. Inintindi nyo ba kaming hayop kayo? Na inunawa nyo ba yung mga nararamdaman naming mga Pilipino na naghahanap ng katotohanan sa mga pera na binigay naming pondo kay Sara Duterte nyo? Yan ang problema sa inyo di ba? Tapos, akala mo kung sino kayong mga magagaling. Hindi porke kayo mga nandiyan, mga naluklok. Akala nyo kayo na makapangyarihan. Ano tingin nyo sa aming mga Pilipino? Baliwala lang sa inyong mga Di ba? Di ba no? Yun talaga to, mga kababayan Biruin nyo mga kababayan ko, pagdating kay Sara, hindi pwede. Pagdating sa iba, pwede. Grabe, tatanga-tanga to. Sige tuloy. Salamat po. Mr. Chair. Yun lang yon. Salamat po, tapos wala na. Si Mr. Balbuena, you want to interject? Lumayas na Nag-walk out na si Marcoleta. Ayan Ay, bye-bye. Lauren Ligarda.
Magtatanong pa si Lauren Legarda dyan eh. Oh. Ha? Ha? Bakit ayaw? Bakit ayaw? Oh. Ilang oras na tayo dito, wala pa rin Mr. sagot. Chair. Okay, tama. Pinagtatawanan ka lang nung isa, oh, yung nasa dulo katabi ni ni Rex ni Sherwin Gatchalian. Wala stick, oh, exit na. Oh, patapos na tayo. Oh, grabe no. Kakahiya, mangibabain. O paano mga kababayan? Oo, tanghalian na. Mamaya na natin to talakayin tong isa pa ito yan yan ang bakbakan sa Middle East at Nako yan, mga tatalakayin natin at yung gasolina. diskarte na ang ilang delivery service riders Oh. sa pagtitipid ng gasolina. Oh, buti pa to, yung mga ganyan Mayroon hong may pagkukusa. Gumagawa ng kaparaanan yung mga ganyan Ang iba, ipinaparada na lang muna ang kanilang motorsiklo at saka maglalakad. Oh, kita nyo? Para-paraan para makasurvive. Mamaya na natin talakayin yan. Oo, parang mas nag-enjoy pa ako mga kababayan sa mga wisdom ko. So paano? Ayawan na. Muli mga kababayan, oras na ng pananghalian. Oo, mananghalian po muna tayo at babalik po tayo mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.